Sa araw pong ito, I want to share a very special topic because I think everyone would experience. Meron pong istorya sa Bible na gusto ko makarelate kayo. Imagine what would happen a nation Israel who used to live daily. For the last 400 years, they are all slaves. And then suddenly, God said, I will take you out from Egypt and I will bring you to the promised land. Hindi kami sanay pupunta ng promised land, magko-conquer kami, magiging warrior kami. Sanay lang kami magbuhat ng mga slaves kasi. So from slave to conquering a new land is not easy. Gusto kong sabihin yan kasi most of us has been in the middle of transition, shifting your life. Imagine mo, elementary ka, ngayon college ka na. Di ba, dati nanghihingi ka lang ng pera, ngayon kumikita ka na. Dati, nagsasweldo ka lang, ngayon nagne-negosyo ka na. Di ba? Imagine, dati naglalaro ka lang ng bahay-bahayan, ngayon may anak ka na. Shifting, say that word, shifting. Not many people can handle this word, shifting. Because if you don't know how to handle shifting, you will be shipped out. So, I want you to listen very carefully so that makarelate kayo that there were times in our life we are a slave, as if nothing, as if someone control us. But one day, God came and intervened in your life. He doesn't want you to stay a slave. And He wanted you to come out from slavery, transition your life, shift your life, because you need to get ready for the promised land, where milk and honey is flowing. So, there is a big difference between living as a slave and living in the promised land. Dahil pag hindi kayo marunong mag-shift, pareho lang ang mangyayari sa iyo. You will suffer in the promised land because you never learn from your slavery. So you need to discover what should I do so that I could assure myself that from slavery, then the great plan of God can happen in my life. The purpose will be fulfilled. Alam nyo, just to let you know, out of slavery, God desired to set them free because I have a great plan for you. I have a plan for you. Plan not to harm you, but a plan to give you hope. That's the plan. Meaning to say, from suffering, from blindness, from difficulties of life, God wants to take you out from that place, from that darkness, because I'm going to bring you to a wonderful, marvelous land. That's my prayer for you. That's my desire, God said. But unfortunately, while they are coming out from Egypt, something went wrong. The shifting affected them because they are not prepared for shifting. So God needs to teach them. I want you to learn how to shift your life. So let me start giving you the scripture in Exodus chapter 33, verse 3. Ito yung nangyari. Yung shifting nila, ito ang itsura, Exodus 33 tayo. Okay? Let's start from verse 3. Ang sabi po dito, go up to the land flowing with milk and honey. That's the promised land. And then he said, but I will not go with you. That's a very disturbing word. You can go to the promised land that I promise you, but I will not go with you because you are stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Ang ganda ng plano eh. I will take you out from Egypt. I will bring you to the promised land. That's it. That's the plan. That's the ultimate goal. So nakaplansya na yung plano ni Lord. Mawawala na kayo sa slavery. Wala na yung pero nagpapahirap sa inyo. Because I, your God, will be with you. Akalain mo, along the way, nagka-problema. Then suddenly, God says something that shocks everyone. I will not go with you. Well, for other people, pag sinabing I will not go with you,
Eh, dahil sanay naman tayo dun sa Egypt na wala si Lord, so walang dating sa iyo yon. But not with Moses. Yung mga taong hindi sanay makipag-work sa invisible God, say that word, invisible God. Eh galing sila sa Egypt, lahat ng God doon, may idol, may visible. But now you are coming out from a nation that worship idols, that worship the sin God, and then God is bringing you out of Egypt, and they show how powerful is this invisible God. Parang tindi nito, invisible God na to. Suddenly, the Nile River become red. Suddenly, the locusts, the flies, mosquito, lahat na dumating. And the plague destroy Egypt. It's because of their God. Challenge ni God. O sige, di ba may Diyos kayo ng mga palaka? O sige, papupuntahin ko lang ng palaka. Pigilan nyo kung kaya nyo. They cannot do anything about it because this real God led Moses to take them out of Egypt. Nakita nila how weak is the God of Egypt and how powerful the God of Moses. Ibang klase, tindi. Kaya lang, nung paglabas nila, something went wrong because they don't know how to handle the unseen God. Alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, not everybody in this room knows how to handle the unseen God. I want you to hear this because this is very important. Not because you sit there and you have your Bible listening to a preacher and you count yourself to become part of Doulos for Christ, does not mean you know how to handle this unseen God. So as a pastor, I need to teach you that there is an unseen God. And this God is not an easy God. You have to learn how to work with Him. You need to learn how to obey Him. You need to learn how to, work closely, receive guidance and understanding, or else you will mishandle your God. So in Exodus chapter 33, I think they mishandle God. They don't know. And that's why this God go up to the land flowing with milk and honey. And then he said, but I will not go with you. It seems that, and it looked like this God was disappointed to them. But He is a God who promised. He will fulfill His promise. Okay, you go to the land with milk and honey, flowing with, you go there, okay? But I'm not coming with you. I'm here to fulfill my promise that I will send you to the promised land. Guess what? I'm not coming with you. By si Moses nataranta. Because this word seems like God, hey, God is disappointed to us. Because you are stiff-necked people. That's the disappointment. Alam nyo si Lord, if you don't know how to handle God, because God tried to handle you, you don't know how to relate to God, and you don't know how to cooperate with God, God will look at you and God will declare, these are stiff-necked people. Hindi lang siya nagbigay ng statement, it was a declaration that these people whom He saved is not listening to Him. I will not go with you because I might destroy you on the way. Remember when I told you it took only 11 days to go to Kadesh Barnea? 11 days. But now it took them 40 years. Now I saw what happened. Then let's go to verse 14 and 15 after that scripture. Okay, let's read that. Ang sabi po ng Bible, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. He's talking to Moses. Then Moses said to him, if your presence does not go with us. He was promising Moses, but Moses was making a deal. I don't want to go there by myself. I want you to go with us and do not send us up from here.
So look at this. The journey is this, from Egypt to the promised land. But when you come out from Egypt, you carry what you understand, what you experience from Egypt. Say amen. Now, you are out of Egypt, but Egypt is in you. Yan ang problema. Gusto natin maging Kristiyano, nilinis na yung kasalanan, pero yung espiritu ng kasalanan nasa atin pa rin. And that's a big problem. Because that mindset, that spirit of Egypt will keep on making havoc to your life. It will bring a lot of trouble in your life. Nagka-problema sila ngayon. Sabi ni Lord, hindi ako sama sa inyo. But there was a man by the name of Moses who knows how to cooperate with God. Who knows how to handle the presence of God in his life. Nakipag-offer siya, nakipag-deal siya. Lord, if your presence, kung hindi mo naman kami sasamahan, kung wala yung atmosphere. You see, ang isang problema kasi natin dito, si Moses, naniniwala siya sa invisible leadership of God. Nadinig niyan? Most of you don't know that. Most of us here don't even understand what is the invisible leadership of God in our life. The day you make allegiance to God, the day you believe that there is a God of heaven who saves you from the power of sin and death, then you must learn this. You must know how to be led by this invisible God. You hear me? Eh nandito tayo ngayon, wala naman dito nakikitang Diyos eh. But God is here. Can you handle that? Because some of you, when you go back home, yosi, inom, porno, you don't know that there is a God who watch you. Di ba? Kaya makakakita tayo, mga Kristiyano na born again na, naniwala, tumanggap kay Jesus, but still, they are living contrary against the will of God because they don't fully understand that there is invisible leadership for your life. Hindi tayo marunong noon. So, we try to lead ourselves, not God. So, kung ano yung gusto mo, yung nagagawin mo. Because you lead yourself. Sabi ni Lord, stiff-necked to. Kaya nyo bang umalis dyan, papunta rin? Yung makalabas nga, hindi nyo kaya makalabas dyan eh. Kung hindi ko kayo tutulungan, makakalabas ba kayo dyan? Tapos paglabas nyo, gusto nyo kayo siga? Hindi kayo makikinig sa akin? I'm trying to help you because I promised to your father Abraham that you will become blessed people and you shall become a blessing. And the nation of the earth will be blessed through you. Look at you, you're under slavery. I want to fulfill my promise to Abraham. And I will try to do everything I could so that I could save you from the hand of the Pharaoh, the Egyptian Empire. Nung lumabas, akala ko nakalabas na sila sa Egypt, malaya. Wala, ibinalot yung Egypt nakalagay sa puso nila. Wala na tayo sa Egypt. Ay namimiss ko yung Egypt. Because you put it in your heart. You don't know how to handle the presence of God in your life. So this is the common problem. So majority of the believers, they go to church every Sunday, but the truth is they still live in Egypt. No God, slave. Alam mo yung alak mo na yan, slave ka na dyan, hindi ka mawala. Yung bisyo mo, yung yosi mo, lahat, Egypt yan eh. But hindi ka nakakalaya because you miss Egypt so bad. To the point that you would rather smoke, drink, drugs, instead of listening to your newfound God. Ganda ng plano ni Lord, nililigtas kita. But what are you doing? You see, this is not the problem. You don't know how to handle the shifting that is taking place in your life. Nagsi-shift po ang life mo.
yung Egyptian life, isiship yan. The old has gone and the new has arrived. If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old, the Egyptian life is gone. Hindi ka na slave. You are controlled by God, not by the Egyptian influence. So, yan po yung background niyan para makita ninyo. Because whether we admit it or not, whether we like it or not, you are on your way shifting sa ating life. When your life is shifting, ano-ano yung mga possibilities na pwedeng mangyari. You know the feeling, mga kapatid. Kung may edad na kayo, tapos na yung job mo, shift na yung buhay mo. Retire ka na. Di ba? Meron ba kayong naranasan na nagkaroon ng fracture ang inyong relationship? Mag-shift ka dyan. Are you still here? I need to make a lot of adjustment because Grace was married and is leaving the house. I need to make an adjustment because Daniel is married and he is leaving the house. Naomi got married and Tracy was asking question, Dad, where are my sister and my brother? They're gone. They got married. You mean, ako na lang dito sa bahay? Yeah, kayong tatlo ni mami mo. Oh no, I want my Ate Grace. She was crying because hindi siya makaship, something changed. Do you hear me? How does it feel when you come to a hospital or a clinic and then suddenly the doctor said, you got this now? Ha? May sakit ako? Yeah, meron ka ng sakit ngayon. Ilan taon ka na? I'm 65. May sakit ka. Then you can realize because you feel macho, you feel so strong, diba? Nag-exercise ka, and then suddenly, the diagnosis shocks you. That's shifting right there. Magsisip ka sa isip mo na yan. Can I ever amen? One day, you dream big dreams, but it seems like, mukhang hindi matutuloy yung dream ko kasi matandaan na ako. And then the dream dies. Magsisip ka dyan, mga kapatid. Or probably, they're shifting positive sa ating life. Sino sa inyo na-promote? Shifting yan. May promotion tayo. Nag-move tayo sa ating bagong bahay. Naka-receive tayo ng calling from God. But whatever matters, it brings uncertainty like them. Pare, alis na ba tayo sa Egypt? O, alis na tayo. Saan tayo punta? Promise lang daw eh. Nakarating ka na rin, di pa. Nakita mo rin, di pa. Ha? Alis tayo nung di pa natin. Saan yun? Hindi ko alam. Moses, saan po yung address? Hindi. May GPS po ako, tsaka may Waze po ako. Saan tayo pupunta? No, walang GPS, walang GPS, wala ritong Google dito. Eh, saan tayo pupunta? Di ba pag nag-shifting, nakaka-disorient? I saw Tracy, how she was disoriented. She always wake up, nandun ang kapatid, nandun ang kuya. But now, gone. I used to wake up in the morning and play with my kids. Now, gone. Kaming dalawa na lang mag-asawa. And the little Tracy. Sudden change, sudden shift in my life. Nakaka-disorient. Yung dating familiar ground ko na meron ng kalay yung bata, disappear. One day you will wake up and you will realize the old rules don't apply anymore. The old rhythms are broken. I don't know what's happening now. So tuwing matutulog ako, pagising ko, wala na si Grace. Wala, nasa kabilang bahay, nasa iba na. Si Daniel, wala na rin sa bahay. Si Naomi, nasa kabilang bahay na rin. Just me and my wife. Mabigat yung transition. And Israel know this feeling. Aalis na sila doon. They had just left Egypt, the only home they had ever known. Yun lang alam nilang bahay. Saka nakatira, Egypt. Saan doon? Basta doon. O saan madumi, doon kami.
But again, the Bible said they had sinned with the golden calf. Suddenly, nakita nila sa Egypt, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. They are not familiar with this God, this invisible God. So they try to make their own God. Gawa tayo ng God natin. So that's the beginning. They made an idols, the golden calf. You still remember that? Along the wilderness, they were so impatient because the God who led them is an invisible God. And they came from a nation, Egypt, that with idols as their God. So gusto nila makipag-compete. Pare, ano ba doon? Tingnan mo kung ano doon. Pare, tingnan mo yun, no? Yun, no? Puro sila kahoy, tsaka mga bakal. Tayo, ginto! Wow, big time. Mas matindi tayo sa kanila. Ano pa nakita mo doon? Yung Diyos nila nakatayo, dalawa pa. Gawin nating 4 para mas marami tayo. Grabe. Doon, mukhang nakakatakot. Lagyan mo ng sungay. Yung kakaimbento nila, baka ang itsura. Their highest desire, they themselves was disappointed. Kung ano-ano pa pinag-usapan natin pa. Sa kanila, 2, tayo 4. Sa kanila, walang sungay tayo, lagyan natin. Handang uli na disappoint sila. Diba yung God natin? When Moses came down from the mountain, Moses was disappointed and he was so angry. Kasi kausap niya yung invisible God eh. Tapos sa baba, they're trying to make their own God. Di ba ganyan ang isip natin? Naniniwala ako sa Diyos. Pero gagawa ko ng sarili kong Diyos. Yung pwede ako mag-Yosi, tanggap ako. Yung minum ako, siya pa rin ang Diyos ko. Ha? So you make God after your own image. Yun ang ginagawa natin. We try to make our own God. Yung God ko, pinapayagan akong gumawa ng mali. Pwede akong mambabae, basta mag-sorry lang ako. Laseng, drugs, inom, sugal, pwede sa Diyos ko. Kasi ikaw nag-create ng Diyos mo eh. Pero yung Diyos na hindi nakikita, hindi papayag yun. May problema ka. Because this God will never allow anybody to sit beside Him as God. Eventually, you look at the Bible, He constantly destroyed the one who played another God. May problema yung nag-create. Hindi lang yung God, pati yung nag-create ng God na yun. So Israel knew this feeling. Alam nila po yun. No? When God said, I will not go up among you. Dito ko po nakita yung sudden shift na nangyari po dito. Hindi nila ma-handle. Yung journey from Egypt to Canaan, it becomes very terrifying. Madinig lang nila na I will not go with you. Oh my God. Paano tayo? You mean God will not be with us? Yes. They were so worried because shifting without God is a wearisome. Gano'ng karaming tao ngayon nagsishift ka without God? Di ba? You can find your job without God. You can do your business without God. You can be married without God. You can be studying without God. Those shifting moments without God, delikado ka doon. So sinasanay natin na nagsishift, parang ganito. Nung bata, estudyante, nagtrabaho, nanligaw, nag-asawa. Nung kumita, gusto bumili ng bahay, bilang kotse. Nasaan na si Lord? Wala na. Because during the shifting is without God. But Moses said, during my shifting, Lord, from Egypt, we're going to the promised land. I intend not to go there without you. Because a ship without God is chaos. Are you still here? The God who speaks the greatest promises, my presence will go with you, and I will give you rest. In the middle of this shifting moment, nagbigay siya ng salitang magiging anchor
ni Moses. Bibigyan siya ang akala ko sa Diyos, like most of us, He is the God who just keep on giving us commandment. You know your God. Ang tingin mo sa Diyos, si Lord naman, puro command yan eh. Thou shall not, thou shall not. So, ang akala mo sa Diyos, a giver ng commandment. Di ba? Siyempre, pag nakita mo si Lord na, parang ang daming bawal. Di ba parang ayaw mo na sumama? At nakakalimutan mo, when God said, I will be with you. Ibig sabihin nito, He is not just a God who command. He is the God, our companion. Our companion. Have you ever experienced being accompanied by God? Or you are just coming to God and hear all the commandment, but you never see Him as your companion. Because this God is invisible, you make a conclusion, He is not my companion. He was just there to give me commandment and commandment after commandment. Nagkamali ho tayo. Because according sa binabasa natin, my presence will go with you. It means, from Egypt to the promised land, I am your companion. From your studies until you work, until you got married, hanggang sa maging lola ka, I will be with you. Sino sa inyo excited that you have a God who is willing to accompany you during the moment of your journey? Yan ang gusto ko pong maunawaan nyo dito sa binabasa natin. Lahat tayo magsiship, pero wag kang magsiship na hindi mo kasama ang Panginoon. Tama po ba? Because the ship is real. So is His presence. It's real. Ini-imagine ko, ano yung feeling ng mga Israelita palabas sa Egypt, papunta ng Promised Land? Wow! Nagsishifting ang life nila. Ngayon, hindi na sila trabador, hindi na sila alila. They are now free. And when they are so excited to go, probably to the Promised Land, they will be given a portion of land. Doon na sila magtatayo ng bahay nila, doon na sila magtatanim, the kind of life that God wants to give to them. Maganda na po itong bahay na to. Amen? Do you know that God never denied the shift that is happening? Hindi sinabi ni Lord, wala, nothing changed. Pagdating doon, alila pa rin kayo. No. Hindi niya inalis, dadaan kayo sa wilderness. He doesn't change. He doesn't promise to remove the wilderness. Instead, He promised Himself in the middle of the wilderness. Yun ang gusto ko sa Lord eh. Dadaan tayo sa wilderness, sa mahirap na kalagayan, but He will be with us. Actually, the word presence in the Bible is panim. Panim. Literally, the word presence, my presence will go with you. Ibig sabihin, my face will go with you. So the word presence in Hebrew is panim. The word panim is face. My face will go with you. Nung unang panahon, meron silang kingdom protocols. Now, this God of Moses is the God of the kingdom of heaven and earth. He is the king in heaven, and He created the earth, the extension of heaven. And that's why He is the king of heaven and the king on earth. You need to learn that. This is your invisible God. He controls everything. So nung araw, pag sinabing, the face of the king is coming, lahat po ng preso, lahat ng kriminal na sisentensya ng kamatayan, isa lang ang prayer nila, may I see the face of the king. Because when you see the face of the king, although you are under judgment, mamamatay ka na.
Pero pag nakita mo ang mukha ng hari, you will be set free. Because mukha pa lang ng hari, nagpapalaya na. So when God said, my face will go with you, and I will give you rest. Parang sinabi niya, kahit saan kayo magpunta, kahit sino makalaban yung kaharian sa paglakad ninyo, but my face is with you, judgment will never become part of your life. So we don't understand, we don't know how to deal with this king. Ibig sabihin ganito, practicing the presence of God, meeting the face of God daily, never attract judgment in your life. Kaya yung mga taong nananalangin, nagwo-worship, hindi na-attract sa inyo yung mga malas, yung mga curses, hindi sa inyo na-attract. The only attraction that you have is that you attract blessing coming from your Father. Pag hindi nila nakita yung muka, patay. Sentensya, tuloy. Kaya yung lahat ng preso, sumisilip sila dun sa bintana kahit nakasabit lang. Dahil pag nakita nila yung mukha ng hari, sisigaw lang sila ng may king. At pag nakita siya ng hari, nakita yung mukha niya, set that man free. Eh, paano kung araw-araw kasama mo si Lord? Ha? Ha? Alam mo, baon ako sa utang. Pakita mo lang mukha ko, bayad ka na. Say amen. Say amen. Lord, may sakit ako't karamdaman. Pakita mo mukha ko, lahat ng karamdaman. Makinig kayo mabuti. Iba yung kasama ang Diyos. Iba yung presensya ng Lord pagkasama mo. You know why? Whether you admit it or not, in your house, marami mga demonic persons then. But I want to tell you this. Once the presence of the Lord and the face of God is upon your house, the presence of God is the highest authority that every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Maniwala kayo, lahat ng mga demonyito, demonyita, malaki, maliit na demonyo, papasukin mo ang presensya ni Lord at ipakita mo yung mukha. And then they will shall flee because there is power in the presence of the Lord. Hallelujah. Come on, give Him praise. Lahat tayo makakaranas. Along the way, moment by moment, hindi mo lang alam. Siguro magkakaroon ka ng shifting ng iyong location. May His face goes with you. Because there is no place where God is not already there. Tiyakin ninyo, kung kayo lilipat ng location, sa trabaho, sa bahay, unahin ninyo, Lord, hindi ako pwedeng lumipat dyan nang hindi kita kasama. Lord, magtatrabaho ako, maglolakit ako ng aking trabaho. Lord, kinakailangan kasama kita dyan. Say amen. Eh yung shifting ng relationship. Dati ang relationship mo lang, nanay mo, ngayon may girlfriend ka na. Uy, nagsishifting. But His presence remain in your life. Alam nyo, relationship come and go. No? Meron ba dito nakaranas, dati mong boyfriend na wala na? Dati mong girlfriend naging bula? Naintindihan niyo ako? Nagsisip ang relationship eh. Pero you know what? I want you to hear this. When you have relationship with God, it never goes out. Faithful ang relationship ni Lord sa atin. No? Sino sa inyo nakaranas ng shifting ng identity? Ha? Dati nanay, ngayon negosyante. Nagsiship yung identity mo. Dati estudyante, ngayon professional. Because your role may change. Dati binata, ngayon may asawa. Amen? Katulad ko, isa akong parent, pero it becomes empty nester ng life ko. Nawala na yung mga inakay ko. Lumipad na eh. May sariling pamilya na. Hallelujah. Paano yung inyong career napunta na sa retirement?
Amen? Yung health ninyo, may maintenance na. 63 na ako. May maintenance na ako ngayon eh. Kasi nagsasuffer po ako sa guapotitis. Ang hirap pala niya ng guapotitis, i-maintain mo. No? So, amen? Pabiro ko pong binabanggit po yan. Pero sa totoo lang po, kahit isa ka ng retiree, isa ka ng single mother ngayon, but your identity is the one who is accompanied by God, it will never shift yung life mo. Alam nyo, kahit may trabaho tayo, kay Lord pa rin tayo. Wala na tayong trabaho, kay Lord pa rin tayo. Marami tayong anak na wala na anak, nag-asawa na, kay Lord pa rin tayo. May apo na tayo, kay Lord pa rin tayo. Nagsiship yung dati akong anak, naging tatay, ngayon lolo na ako. Nagsiship yung identity. But the presence of God, God Himself is with me. Huwag niyong kakalimutan, nagsiship po ang lahat ng buhay natin. Tingnan mo katabi mo. Miyamiyang konti, lola na yan. Ha? Yung katabi mo, daing kwarta, miyamiyang konti, retire na yan. Di ba? Tama? Yan, nakangiti niya, mayroong konti, may maintenance na. Alam mo, may problema ako, may diabetic ako eh. Ako naman, high blood. Di ba? Pero whatever happened in your life, whether in sickness and health, the Lord is always with you. Alam niyo kung bakit dumarating yung shifting? Dito ko nakakita. Ang purpose pala ng shifting, ine-expose pala ang buhay natin what you truly trust. No? Nung ako'y nagtatrabaho, umaasa ako sa Diyos. Nung wala na akong trabaho, umaasa ka na sa anak mo. Nung wala na interest kay Lord. Di ba? Lord, may trabaho ako, umaasa ako sa iyo. Oh, ganda. Ngayon, na walang kang trabaho, wala ka na sweldo, kayo umaasa. Kaya mo pa rin, kay Lord pa rin ako umaasa. Hindi. Sa anak mo. Anak, wag mo kakalimutan pag sweldo mo, ha? Mga may asawa na yung mga anak ko. I still trust God. I wish si Grace magbibigay sa akin ng mga 50,000 naman. Si Daniel, 50,000 naman. Si Naomi, 50,000 naman. Ba? 150,000 naman. Relax na ako, di ba? Kaya lang, nag-asawa na sila lahat. Minsan humingi pa rin sa akin ng pera. Tatay ka eh. Nag-ship lang ang kanilang pangalan, pero nangihingi pa rin sa akin ng pera. Buti na lang, yung aking pagtitiwala kay Lord, hindi pa rin nagsiship. Amen? Tutulungan tayo ng Panginoon. In the presence of this shifting, in the presence of God, meron tayong rest. Ito yung profound promise ni Lord sa atin. God promised us rest in the middle of the shift, not after the end of the shifting. Ha? Kasi ang mali ng mga Israelita, nag-i-expect sila ng rest pagdating doon. Di ba ganyan tayo? Pag ako nakagraduate, di ba? Rest, di ba? Pala mo, pag ako na-promote, rest, no? Kaya ngayon, araw-araw pagod ka, wala kang rest. Kasi papunta ka pa lang sa rest mo eh. Hindi yun ang sabi ni Lord. Sabi ni Lord, my presence will go with you and I will give you rest. Kailan yan? Now! During the journey. Yun ang gusto ko kay Lord eh. Rest. Pagkasama mo si Lord, you don't need to worry. I can still remember, I don't know kung naikwento ko sa inyo, nakipagbabag ako, nakipagsuntukan ako. 7 years old ako, siya 11. Malaki. Pero naiiya ako sa mga kalaro ko pag hindi ako lumaban. Tatawagin nilang takot ako, duwag, lumaban ako. Ayun, umbag ako. Ang laki. Sabi ko sa mga kaibigan ko, talo ko naman eh, sabi ko. Kahit ako talo, pero lumalaban ako.
Hanga yung mga kaibigan. Ikaw, kaya mo? Ayoko. Ikaw, kaya mo? 8 ka, tsaka ikaw 9. Ako 7. Pero lumaban ako. Kaya lang, bugbog ako. Nung gabi, dumating yung tatay ko. Sabi sa akin ng tatay ko, Oriel, sama ka sa akin, may bibilin ako sa tindahan. So, sumama ako. So, pag sumama ka sa tatay mo, may libre ka ng Royal True Orange. Tapos meron ka pang Skyflex. Yun nung araw, pang mayaman na yun. Yung mga ganong merienda. Pang may pera na yun. Pero yun lang. Ang babaw ng kaligayahan ko nun. Royal True Orange o kaya Sarsi. Hindi nyo na inabot yun. Alam nyo ba yung Sarsi? Nahalata, malayo na yung distance ko sa inyo. So, yun po yung soft drinks namin nung araw. 15 centimos na ulo nung araw. Now, eto na. Pagpunta namin sa tindahan, binili ako ng ama ko ng Royal True Orange at Skyflex. O, merienda. Sabi ko, Dad, salamat, David. Nakita ko yung kalabang ko umumbag sa akin. Tiningnan ko. Kinanong ko siya. Sabi nung walang, hindi niya alam, kasama ko tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, Dad, yung bata na yun, inupakan ako kanina. Sino? Yun o. Tinawag niya yung bata. So yung bata, hindi niya alam, yung tatay ko. So pumunta, lumapit. Sabi bigla ng tatay ko, tumayo yung bata. Ipakan mo. Anak ko yan ha, ipakan mo. Inupakan ko ng inupakan, hindi siya lumalaban eh. Kasi may kasama ako eh. Kapatid, pagkasama mo si Lord, upak lang ng upak. Hindi tayo dapat matakot. Amen? Kung may dream tayo, basta kasama mo Lord, tuloy mo yung dream mo. Kung may plano ka, maganda galing kay Lord, tuloy mo. Huwag ka matakot. Bakit? Kasama mo si Lord. Wala akong narinig, ay bahala ka dyan. Wala akong pera ngayon, anak. No. When I am with God, He is with me. Hindi niya ako sasamahan sa dulo. Mula umpisa, hindi niya ako iwanan. 37 years na po akong pastor. First 5 years, walang sweldo. 37 years na akong pastor, hindi ako iniiwan ng Panginoon. And I know whom I serve. Mga kapatid, minsan iniisip natin, when I get through this transition, then I'll rest. Siguro pag nakapag-asawa na ako, may trabaho ako, malaki sweldo, makakapagpahinga na ako. And God says, no, I will give you rest now. Because I am with you now. Are you listening? The word rest in the Bible is nuwak. Nuwak. Rest means nuwak. Ang ibig sabihin po ng nuwak is to settle down. Rest means God wants you to settle down, to dwell, to be at home. Yun ang rest. Parang sinasabi ng Bible, napipil mo anak, na at home ka lang because my presence is with you. You cannot feel at home without me. Sino sa inyo naisip niyan? Ulitin ko, no? You will never, ever feel at home when God is not with you. But when God is with you, you are at rest. You are at home. Ang ganda ho ng gustong ipadama ng Lord sa atin sa hapong po ito. We are going through a lot of difficulties, our problem. Pero sino sa inyo, alam mo kasama ang Diyos, feel at home ka pa rin. Di ba? Tama. Nangungupahan ka ng bahay, pero you feel at home, parang iyo yung bahay. Are you listening? Nakikisakay ka lang sa kotse, but you feel parang sa'yo yung kotse. Because one day, sinasanay, alam nyo yung mga nagsasakay ng kotse ngayon, ng mga upahan lang, mga grab-grab. Practice lang yan. One day, magkakaroon ka ng sarili mo. Amen? So pag, minsan may kasabay akong Kuya Oriel, mag-grab tayo. Oo, kailangan mo mag-practice na para magkaroon ka ng sarili mong kotse. Huwag ka mag-jeep, huwag ka mag-tricycle. Mag-kotse ka. Practice ka na, paparating na yung kotse mo. So one day, sinundo niya ako, sabi niya sa akin, Bishop, tara, sakay na. Ako naman mag-aatid sa'yo. Sabi, bago to Bishop, ang dami na natin practice. Binigay na sa akin ni Lord. Pakisabi mo nga sa akin, practice lang, darating din yan.
Sino sa inyo niniwala, practice na, darating na? So, ano ibig sabihin ng rest? When God said, I will give you rest, ibig sabihin nito, rest from your anxieties. Hallelujah. Not because the journey, the shifting is safe, but because the shepherd is near walking with us. Tanggalin mo yung anxiety mo. Ha? Meron ba ditong dalaga na wala pa akong boyfriend eh? Nakaka-anxiety na eh. O wag nyo nang ituro ha, atin-atin na lang yan. Ha? Kung wala pa rin kayong boyfriend, wala pa rin kayong girlfriend, at ina-atake kayo ng anxiety, wag mong kakalimutan, the shepherd is near at mayroon nang naka-reserve sa iyo. Hallelujah. Sino po naniniwala may naka-reserve para sa iyo? Sister, may naka-reserve. Yung mga brother natin hanggang ngayon wala pa rin syuta, merong naka-reserve sa iyo. When the presence of God is with you, aalisin niya yung anxiety because in exchange of rest. Kailangan natin yung rest from striving. Ito yung another problem natin. Not because you have arrived, but because the presence carries you. Huwag tayong mag-worry sa ating anxiety, sa ating striving, and rest from proving yourself. Ito yung pinakamalaga. Wala kang dapat patunayan. Nagpastor po ako, sabi sa akin, nag-Bible school ka? Hindi. Ay, wala kang Bible school? Wala akong dapat patunayan. Alam ko, tinawag ako ni Lord. Are you listening? Magkano sweldo mo? Wala pa sa ngayon. Wala akong dapat patunayan. Kasi pag may gusto kong patunayan, magwo-worry ka. But when you are living in the presence of God, you don't need to prove yourself. Makinig po kayo mabuti. We don't need to prove anything. Ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon. Yung presence niya. Ano sabi ni Lord? Come to me, those who are you heavily laden, and I will give you rest. Ibigyan tayo ng rest ng Panginoon. Amen? Hear this. The rest is not a vacation. The rest is in a person of Jesus Christ. Doon tayo nagkaka-rest. Palakpakan natin ang Panginoon. Para sa akin po, pagkasama ko si Lord, I don't need to worry. Pagkasama ko siya, no need to be afraid. Let me close by telling you this. Huwag ko kayo mag-struggle. Nagsishifting lang siguro tayo. No? Sino sa inyo ina-accept nagsiship ako ngayon? Di ba? Lahat tayo nagsishifting, ano? But paalala po, in the middle of your shifting, be sure the presence of God is always with you. Because the goal is not to reach the destination lang. The goal is that we learn how to walk with God. The goal is how to dwell in His presence. Naniniwala po ako, yan po ang kailangan natin yan. Yung mga bata dito, yung iba sa inyo katatrabaho pa lang, iba sa inyo kabubukas pa lang ng business nyo. Yung iba sa inyo nag-aaral pa lang. Shifting yan. Ha? Nag-aaral, mag-shift sa trabaho. Pag trabaho, mag-aasawa. Pag mag-asawa, magkakaanak. Pagka nagkaanak, bibili ng bahay. Pagka nakabili ng bahay, bibili ng negosyo. Kung ano, shifting lahat yan eh. Subukan mo, pumunta ka doon sa mga shifting niyo, wala kang kasama doon. May ista ka doon. Sa isa, ano yun, nag-asawa lang. Tapos ano, walang bahay, walang negosyo. May ista ka doon. Pero the guidance, the leading, the wisdom, the strategy belongs to God. Eh kung lagi mo siyang kasama, lahat ng leading, guidance, wisdom, and strategy, bababa sa iyo. Bibigyan ka ni Lord ng strategy para mag-start ka ng business. Bibigyan kay Lord ng wisdom, strategy para magkaroon ka ng bahay. Hindi mo paghihirapan sa kakaisip, ibibigay siya ng Lord. Kasi you are walking with God and His presence. At pag nangyari yan, life will be totally different. Sino excited sa inyo na, Lord, kung papupuntahin mo ako dun sa shifting ko na yon, please, go with me. Kung hindi na, wag na lang, Lord. Okay na ako dito. Basta kasama kita. I pray that every one of you will learn
how to handle the presence of the Lord. I pray that you would continue to learn how to walk with God so that your life will be guided, be led, and structured by God. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Lord, salamat sa hapong ito. Thank you, Jesus. Lord, nalalaman namin na kami nagsiship ngayon. At alam din namin, Panginoon, at habang kami nagsiship, Lord, may mga situation kaming mamimit. We don't need to be afraid, Lord. We just need to trust you, Lord. Because your presence can change our situation. So today, Lord, inaalis namin ang aming identity sa job namin, Lord. Because, Lord, pag nawalan kami ng trabaho, parang namatayan kami. Lord, we will never put our trust in our job. Our trust is in the Lord. Hallelujah. Lord, sa hapong ito, hindi namin ilalagay ang aming security sa relationship, sa pera, o sa anumang bagay. Ang security namin na ikaw kapag kasama ka namin, Panginoon. Lord, kapag ang aming peace ay nasa kagandahan ng aming kalusugan, but Lord, pag nalamang may sakit, matatakot kami. Lord, we don't need to be afraid. Jesus the healer is upon me, Lord God, upon us. So Lord, this afternoon I pray that we could learn how to walk in the presence of the Lord. Katulad ni Moses, Lord, kaya naming sabihin sa hapong ito, Lord, if you're not going to go with us, don't send us there, Lord. Lord, hindi kami aalis nang hindi ka kasama, Panginoon. Lord, today, nagiging special lang ang life namin not because of money, resources, or whatever. Nagiging special lang ang life namin, Ama, because you are with us. And that's what makes me so special, Lord, because of your presence. So today, Lord God, we want you to hear our worship, Lord, our adoration. Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah. Let's just worship Him. Thank you, Jesus.